Magandang hapon mga ka-road fam. This is Jubertology Riding. Samahan niyo ako dito sa kalsada ng Cebu habang nag-uumpisa ang ating first episode na tungkol sa love language at paano ito nakaka-apekto sa mga babae. Alam naman talaga nating lahat na mahalaga ang komunikasyon sa pag-ibig upang mas lalong lumalim ang connection ng bawat isa. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang 5 love languages ni Dr. Gary Chapman at susubukan din nating tuklasin kung alin dito ang mas gusto ng minamahal mo. Ready na ba kayo? Let's ride! Pero bago ang lahat, i-like at i-click subscribe na rin para di ka ma-miss. I-hit ang bell button para updated lagi sa susunod na kwento ng Jobertology. Unang-una, sino nga ba si Dr. Gary Chapman? Siya yung nagsulat ng librong The 5 Love Languages way back pa noong 1992. Pero kahit matagal na yun, hanggang ngayon ay sikat pa rin ang librong ito, lalong-lalo na sa magjowa at mag-asawa sa buong mundo. Ang punto ng kanyang teorya ay simple lang. Iba-iba tayong lahat pagdating sa pagpapakita at pagtanggap ng pagmamahal mula sa ating minamahal. May kanya-kanya tayong love language. Sa umpisa pa lang ay sinabi na agad ni Gary Chapman na may 5 pangunahing paraan upang maramdaman ng isang tao na mahal siya. At nasa screen ang 5 yon at mamaya-maya ay iisa-isahin natin. Pero bakit nga ba mahalaga to? Kasi kapag alam mo kung ano yung love language ng mahal mo, mas madali mong maipaparamdam yung pagmamahal na swak sa kanya. Yung tipong tatagos talaga, hindi lang sa tenga kundi hanggang sa puso. Mas nagkakaintindihan kayo, mas chill ang relasyon, at mas maiiwasan ng tampuhan o hindi pagkakaunawaan. Ngayon, iisa-isahin natin yung 5 love languages na yan. At syempre, magbibigay ako ng mga konkretong halimbawa kung paano mo sila magagamit, lalong-lalo na kung kayo'y magkasama. Una ay yung words of affirmation. Yan yung mga simpleng papuri o yung matatamis na salita. Tulad ng ang ganda mo ngayon o salamat mahal. Minsan isang mensahe lang na nakakawala ng pagod sa kanila. Para sa ibang babae, ang malalambing na salita ay sapat na para sa kanila. Sapat na para maramdaman na mahal sila. Pangalawa ay yung acts of service. Ito yung tulong na kusang loob na walang hinihinging kapalit. Tulad ng pagsundo sa kanya kahit umuulan, pag-prepare ng pagkain, o yung pag-ayos mo ng gamit niya kahit di naman niya sinasabi. Minsan kasi para sa ibang babae, ang aksyon ang basihan ng pagmamahal. Yung tipong less talk, more gawa. At ang pangatlo ay ang receiving gifts o yung pagtanggap ng regalo. Hindi naman kailangan mamahaling bagay, basta galing sa puso. Pwede namang yung paborito niyang kape, o yung keychain na mula sa lakad mo, o yung bulaklak na pinulot mo lang tapos binigay mo. Sa ganitong babae, kahit maliit na bagay, basta may kahulugan, sobrang saya na nila. Pang-apat, quality time. Yung ibubuhos mo talaga ang oras mo para sa kanya. Walang cellphone, walang storbo, kayo lang. Maaring simpleng lakad, kwentuhan, o kahit tahimik na magkasama. Kasi para sa kanya, ang oras mo ang pinakamahalagang regalo. At ang panglima, yung physical touch. Simple lang. Yung simpleng hawak sa kamay, yakap mula sa likod, o yung pag-akbay habang naglalakad. Kasi para sa iba, doon nila nararamdaman yung security at kilig. Sa haplos pa lang, alam na nila na nandyan ka. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll live
Kaya nga mahalagang malaman natin kung ano ang love language ng babae sa buhay natin. Dahil kung mali ang love language na ginamit mo, baka hindi niya maramdaman kahit sobrang effort mo na. Ano mo malalaman kung ano nga ba talaga ang love language ng mahal mo? To understand someone else's love language, start with yourself. Ask yourself, ano ang mga bagay na pinaka nakapagpapasaya sa akin kapag ginawa ito ng ibang tao sa akin? Once you understand your own, mas madali mo na rin maobserbahan at mauunawaan ang love language ng mahal mo. Tapos, obserbahan mo siya ng may pagmamahal. Napapangiti ba siya kapag pinupuri mo? O mas kinikilig ba siya pag magkasama lang kayo? Kahit tahimik lang. Minsan kasi, sa mga sandaling yun, doon mo mas nararamdaman ng tunay na kilig. At pwede mo rin siyang tanungin kung ano yung mga bagay na napapaligaya sa puso niya at yung mga bagay na ayaw niya. At the end of everything, mas mahalaga pa rin na bukas ang usapan. Doon mas lalong lalalim ang koneksyon yung dalawa. Sa mga pag-aaral, kapag match ang love language ng mag-partner, mas malalim daw ang koneksyon nilang dalawa. Mas masaya ang relasyon at kontento sila sa bawat isa. Kaya kung gusto talaga ng matibay na samahan, hindi lang sapat ang puro I love you. Dapat may gawa, hindi lang sa salita. Kung words of affirmation ang love language ng jowa mo, mag-set ka ng alarm o reminder sa phone mo para hindi ka makalimot. Kahit gaano ka busy, hindi ka makakalimot magparamdam. Kahit simpleng kamusta lang. Kagaya ng kamusta mahal? Ang ganda mo ngayon. Proud ako sa'yo. Simple pero galing sa puso, abot langit ang epekto niyan sa kanya. Pero kung acts of service naman ang love language niya, di mo na kailangan ng mabonggang plano. Minsan sapat na sa kanya yung bigla mo siyang binibilhan ng paborito niyang kape kahit hindi naman niya binabanggit na gusto niya. Yung tipong, uy nakita ko to, naalala kita kaya kinuha ko na. Simple pero ang lakas na dating, di ba? Balikan natin mga ka-road fam yung 5 love languages ni Gary Chapman. Malaking tulong yon para mas maintindihan natin ang puso at damdamin ng mga mahal natin sa buhay. Kaya kung may jowa ka o nililigawan, alamin mo muna kung ano ang love language niya. Kasi kapag natumbok mo yon, mas mararamdaman niya yung effort mo. Mas lalalim yung samahan yung dalawa. At maraming salamat sa pagsabay sa biyahe ngayong episode 1 ng Jobertology. I-comment nyo kung ano ang love language nyo ni baby. At i-comment kung anong topic gusto nyong pag-usapan natin next, right? And this is Jobertology. Laging paalala, mag-ingat sa kalsada at mas lalo sa pag-ibig. Mga ka-road fam, ride safe and love hard.